Pero dahil sa nangyari sa Japan, mas masusing pagsasaliksik daw ang kailangang gawin bago makapagpatayo ng power plant o nuclear power plant sa ating bansa. Ang Metro Manila Development Authority naman, mas pag-iibayuhin ang kanilang disaster preparedness plan sa pamamagitan ng pagtuturo sa publiko ng mga tamang gawin sa panahon ng kalamidad. Samantala mula sa lindol sa Japan, ito naman ang update sa nangyaring lindol sa Christchurch, New Zealand. Pinangalanan na ng mga otoridad ang ikatlong Pinoy na nasawi sa lindol doon. Siya ay si Erica Avier Reyes Nora, 20 taong gulang. Kabilang si Erica sa 11 Pinoy nurse na natrap sa gumuhong CTV building sa bansa. Noong nakaraang linggo, kinumpirma na ring patay sina Ivy Jane Cabunilas at Jewel Francisco. Sa ngayon, 8 pang Pinoy ang patuloy na pinaghahanap mula sa gumuhong gusali. Pasundahan muna natin ang mga aksyong balita sa umaga ito sa ating Ronda Report. Tatlo ang patay sa isang massacre sa San Pablo, Laguna kagabi. At ang detalye na balitang yan narito sa Ronda Report ni Dante Perelio. Dante! Yes, Igan, kalunos-lunos nga ang sinapit ng mag-inang Zenaida at Julius Fronda, pati ng isang kasambahay nila sa kamay ng mga kriminal. Natagpo ang magkakasama ang kanilang mga dugoong bangkay sa loob ng isang kwarto na kanilang tinitirhan sa number 284 Unson Street, Barangay Tusi, San Pablo, Laguna, pasado alas 6 kagabi. Igan, ayon sa mga kaanak na mag-ina ng kapitbahay lamang nila, ay nagtaka sila nang di nila makita buong maghapon ang kahit isa sa 3 biktima. Sinubukan raw nilang kumatok sa bahay pero walang sumasagot at naiwang nakabukas ang gate. Nang silipin daw nila ang loob ay dito nila napansin na magulo ang mga gamit, kaya ipinagbigay alam na nila ito sa barangay. Pag nanakaw, Igan, ang nakikitang motibo ng mga otoridad nang matuklasang may nawawalang pera. Tinuturing namang sospek ang dating driver ng pamilya Fronda na hindi muna pinangalanan ng mga otoridad. Ilang buwan pa lamang daw kasi, Igan, buhat nang paalisin ito sa kanyang trabaho dahil naibang ganito ang minamanehong kotse. Dati na rin daw itong naakusahan ng pagnanakaw sa halagang 18,000 pesos at ilang dolyar ng mag-ina. Yan ang Ronda Report mula sa San Pablo City. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio. Samantala, isasagawa na po ngayong araw ang National Achievement Test para sa mga grade 6 students sa buong bansa. Pero bago pa man nagsimula ang pagsulit, nabahira na po kagad ito ng kontrobersya matapos mabisto sa isang eskwela sa Pangasinan ng examination leakage. Nakuha po mula sa Mangaldan Central School ang ilang pinapagamit umanong reviewer para sa grade 6 pupils doon, at para sa mga laman ng reviewer, ito mismo ang mga tanong na lalabas sa exam ngayong araw. At ang silipin at tanggapan ng principal, kitang-kita po ang testing materials na nakabukas na. Pero gita mga testing coordinator sa eskwelahan, wala rin silang inilalabas na kopya ng pagsusulit. Patuloy na investigasyon ng DepEd Region 1 kaugnay sa sinasabing test leakage sa Mangaldan Central School. Para man po sa pinanguling monitoring ng PHIVOLCS sa nangyaring lindol at mga mangyayari pang aftershock sa Japan na umabot na sa mahigit 100, nakatutok pa rin si Susan Enrique. Susan, ano na ang balitang mula dyan sa PHIVOLCS? Okay, alam niyo ba yung balita na 100 mahigit? Salamat. Magandang umaga po mga kapuso. Dito po tayo ngayon sa PHIVOLCS dahil po doon sa nangyaring malakas na lindol itong nakalipas na Biyernes, kung saan talaga naman pong grabe ang tinamong pinsala ng bansang Japan. Ngayon po ay magbibigay tayo ng mga tips sa ating mga kapuso, no, sa ating mga kababayan. Paano nga ba namomonitor ang lindol? O namomonitor nga ba ito? Ano ba mga dapat natin gawin para makaiwas dito? No? May mga dapat ho ba? Bakit ba kapag nagkakaroon ng lindol, karaniwan nagkakaroon ng tsunami, lalo na doon sa may mga nakatira po sa mga baybaying dagat. Ano po ang dapat nating gawin? Paano tayo makakaiwas sa mga epekto ng tsunami kapag nagkaroon ng isang malakas na paglindol? Yan ang mga gagawin pag-uusapan natin dito ngayon sa PHIVOLCS, at yan para na rin maging handa ang ating mga kababayan kung sakali na magkakaroon ng paglindol dito. May papakita kami sa inyo mamaya ng simulator. Yan po ay yung parang mararamdaman mo doon sa isang maliit na maliit na lugar na yan, kung paano ang tindi ng pagyanig at kung ano ang ating mararamdaman. So from there ay magbibigay ho tayo ng advice o mga tips sa ating mga kababayan kung paano ang dapat natin gawin. Ano ba ang dapat natin mga reaksyon kung sakali makaranas ho tayo ng malakas na pagyanig, dahil sinasabi naman na hindi ho malayong magkaroon ng paglindol dito sa Pilipinas dahil tayo po ay nandoon sa tinatawag na Ring of Fire, gaya po nitong Japan na napagkatapos na yanigin ng lindol na ngayon ay ilagay na sa magnitude 9, ay posible rin pong mangyari yan dito sa bansang Pilipinas. So yun ang mga pinaka-importante ang malaman natin.
kung ano ang mga dapat natin gawin, paano tayo makakaiwas sa matinding pinsala po ng paglindol. Gayon din, ang maaari magiging epekto nito yung mga tsunami para ho doon sa mga kababayan natin na nakatira sa mga malapit sa mga baybayin dagat. Lahat ng yan, ihatid namin mula po rito sa Feebox. Balik po tayo sa studio. Maraming salamat, Susan Enriquez. Samantala sa Ilocos Norte naman, isang baby dolphin ang patay matapos pumatrap sa lambat sa laot. Ayon sa mga taga roon, buhay pa pero nanghihina na ang dolphin ng matagpuan. Sinubukan pa nga nilang ibalik ito sa dagat pero kusa rin bumabalik sa Pampang. Matapos ang ilang oras, binawian na rin ito ng buhay. Ayon sa Provincial Regulatory Office, tinatayang 1-week-old pa lang ang baby dolphin. Agad naman itong inilibing. Oh no. Siguro mo siya yun? Oo. Ay, Kasi siya. Ay, kawawa. Baby pa talaga. Pwede ka walang mamatay sa loob ng lambat? Oo, siguro hindi na siya masyadong malakas. Samantala sa Limay Bataan naman po, isang mother pawika naman ang pinakawalan matapos malambat din ang isang mangingisda. Kwento ng mangingisdang si Jerry Malobo, umaga nitong Biyernes nang mahuli niya ang pawikan. Pero matapos ang isang oras, agad pinakawalan ang pawikan na nagmistulang malapiesta ang eksena. Tumitimbang ng 45 kilo at may habang 70 sentimetro ang nahuling mother pawikan. Wow! Green sea turtle. Ganda. Wonderful. Iba kasi kinakain yun eh. No? Parang maganda dyan yung awareness ng mga fisher folk. Alam na nila, no? Hindi pwede Sige, pakawalan, tulong-tulong tayo. Tama. Ganda. At nagpasiklaban naman, pawikan. Nagpasiklaban naman ang ilang schools sa ginanap na taon ng Dragon Boat Festival sa Baywalk, Manila kahapon. Kabilang dito ang DLSU, UP, San Beda at Manila Blazing Paddle. Inanyayahan naman ang presidente ng Dragon Boat Festival sa Pilipinas ang iba pang mga eskwelahan na sumali. Lalo na mga grupong may potensyal na maging pambato ng Pilipinas sa ibang bansa. Samantalang kasabay naman ng festival na ito ay ang ikalawang taon ng Bankathon kung saan mga mangingisda naman mula Batangas at Tagonoy, Bulacan ang sumali. Ang bilis Mayroong 32 participants sa isang grupo at may 7 grupo ang nakilahok sa paligsahan. At ang nagwagi, nakatanggap ng 150,000 pesos na papremyo. May bago na akong bangka. Oo nga. Oo, bilis. Speedboat. Isusup up niya ba daw lalo yung engine niya? Doon sa pera, upgrade. Modify. It's my ride. Hindi naman siguro mas mabilis siya sa Navy Patrol, no? Huwag naman sabihin. Mas mabilis pa yan? Mabilis. O kaya may pirata. Hindi sila mahuli. Ayan. Kaya naman pala, no, na ganyan kabilis, no? Oo. Samantala, dagsang libo-libong nanood sa isang mall sa Pasay City para saksiyan ang finale ng Pyro Musical Competition itong Sabado. Enjoy na enjoy ang mga ito sa panonood ng mga nagagandahan at makulay na fireworks display. Bagamat di man kasali ang Pilipinas dahil tayo ang host na nasabing kompetisyon, hindi tayo nagpahuli dahil isang world-class exhibition ang pinakita ng ating bansa sa huling gabi. At sa taunang kompetisyon na ito, tinanghan na panalo ang bansang China. Congrats! Oo, sa kanila galing. Sila ang gumawa ng lahat. Daming tao. Mga tao. Daming tao. Natalo ang Bukawi. Hindi kasama kasi. Per country eh. Batteries daw eh, per country eh. Ay, ang ganda. Pala. Yan. Samantala naman, lipat naman tayo sa balitang Hollywood. Ang isang patiyan naman ng ilang Hollywood celebrities na nangyari sa Japan. Bunsod ng malakas na lindol at tsunami sa Japan noong Biyernes. Si Lady Gaga nanawagan sa kanyang fans na bumili ng bracelet sa kanyang website. Ang malilikom na pondo ay mapupunta sa relief efforts sa Japan. Samantala, nagpaabot naman ng dasal ang teen idol na si Justin Bieber sa pamamagitan ng Twitter. Aniya kahanga-hanga ang kultura ng mga Hapon at isa raw ang Japan sa kanyang mga pinakapaboritong lugar sa buong mundo. Pagdating sa disiplina, makikita mo naman, di ba? Ang trahedya, makita mo, kapila. Okay, hirit panahon muna tayo. Ba't maambon ito mga nagdaang araw? Laban niyo, Fer! Maraming salamat, Igan. Magandang umaga po sa ating mga kapuso. Ito na po ang ating hirit panahon. Nako, meron po tayong namamataang sama ng panahon or low pressure area. Yan po ay sa may 150 kilometers east ng Davao City. Ang Southern Luzon po, Visayas at Mindanao ay apektado nito. Makakaranas po yan ng madalas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog. May malawakan din pong pagulan sa Eastern Visayas at Northeast po ng Mindanao. Kaya mag-ingat po tayo
sa mga landslides at flash floods. Ingat-ingat po mga kapuso. Dito naman po sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng ating bansa, magkakaroon po tayo ng bahagya hanggang sa kung minsan ay maulap na kalangitan na may pulo-pulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Ang ating pong sunrise ay 6:05 ng umaga at ang ating pong sunset ay 6:06 ng gabi. Narito naman po ang mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Kaya para sa mga pinakauling mga balita at kumpletong impormasyon sa umaga, tutok lang po dito sa Unang Hirit. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Mangumulat ka. Unang hirit.